So ito yung isa sa mga i-recreate po natin sa training natin ngayon. Okay, sige, pakitype nga po yung letter S kung nakikita nyo na po yung aking screen. Type nga po yung letter S. Nakikita nyo ba? Ayan, sige, tingnan natin ha. Yun. So ito yung isa sa mga i-recreate natin guys na creatives using Canva. Hindi po natin kailangan na maging matechnical or hindi natin kailangan na masyadong magaling pagdating sa pag-create ng creatives. Ang kailangan lang talaga natin is yung kumbaga malikot yung utak natin, yung creativity lang. 'Di ba? Ano yung gusto mong mangyari? Ano yung gusto mong sabihin doon sa makakakita? Ano yung pinaka-message mo doon sa mismong picture na i-upload natin. Halimbawa, yung natutunan natin na kailangan lang natin ng at least isang hook. Okay, number one is iisip tayo ng hook na pwede nating makuha yung attention or interest ng mga taong makakakita. Okay? And then number two, pwede tayong mag-isip ng mga benefits ng product or mga supporting key points na pwede nating ilagay para masuportahan yung ating hook. And then, yung call to action natin para mapakilos natin yung mga taong nakakita ng ads natin na mag-inquire or mag-send sa atin ng message. Okay? So, ready na po ba tayo na matuto kung paano i-recreate itong ating banner na pwede nyo magamit sa inyong mga ads? Please type letter R nga kung ready ka na ba? Ready na ba tayo na malaman kung paano mag-recreate or paano gumawa ng advertising banner natin or marketing banner natin dito sa Vertex Pro Antrorata? Again guys again, okay? Hindi mahirap mag-design basta alam mo lang yung logic at kung ano yung gusto mong sabihin doon sa taong makakakita. Hindi mo kailangan ng sobrang daming elements, hindi mo kailangan ng sobrang daming mga kung ano-ano nilalagay diyan para lang masabing maganda. 'Di ba? Mas simple sa mata, mas kaaya-aya. Ibig sabihin, kung magulo po yung picture or yung banner ninyo, hindi po na-attract yung mga tao nakakakita. Mas malinis, mas simple, mas eye-catchy, mas napapahinto natin yung ating mga customer. Kasi ang number one goal kapag po tayo mag-create ng ads or ng creatives, ang number one goal po natin is mapatigil sa pag-scroll yung mga audience po natin. Okay? Mapatigil po natin sa pag-scroll yung ating audience. So may titawag tayo na scroll stopper. Okay? Mapahinto po natin yung ating audience. So paano yan nangyayari? Dapat habang nag-scroll siya, mapahinto natin siya dahil dun sa ating design or dun sa ating message. Okay? Maliwanag yun Yun po yung gagawin po natin. So kailangan medyo nakakapukaw ng pansin. Sabi nga attention grabbing yung ating design. So paano yan? Number one, step by step natin yung first step po natin sa pag-create ng banner using Canva is yung tinatawag natin na background. Okay? Yun yung pinakaunang gagawin po natin. Okay? Halimbawa, ito meron tayong blank page dito sa Canva. Sa left side, kung papansinin nyo guys, meron dyan design, elements, text, uploads, at marami pang iba. Okay? Pero dito lang tayo maglalaro sa elements at text. Yang dalawa lang po yan. Diyan lang po tayo maglalaro or diyan lang po tayo, yan lang po yung mga tools na gagamitin natin. Halimbawa sa elements, kapag nakita nyo po yan, meron po diyang mga category. Halimbawa, meron po diyang shapes, meron diyang graphics, meron diyang image generator, stickers, photos, videos, audio, ayan, charts, marami pang iba na pwede niyong pagpilian like frames. Ayan, scroll down nyo lang po. Yan yung mga category natin or yung mga files na pwede nating i-search or gamitin. So halimbawa, gusto ko po is, dahil Vertex Pro Antrorata, gusto ko, pag nakita ng mga audience ko ito, ay makukuha yung attention nila at the same time, makaka-relate sila. So kung ang Vertex Pro Antrorata po ay imina-market natin as solution doon sa mga health problem nila o doon sa may mga sakit, ano ba dapat yung maramdaman nila kapag nakita nila yung ating creatives? Okay, halimbawa, meron akong tatlong example dito. Itong number one na background na ito, yan. Ito yung number two, ito yung number three.
So, pwede nyo po bang i-comment dyan sa ating chat box? Ano yung napansin ninyo dyan sa mga background na yan? Ano kaya yung picture na yan? Sige nga po, pakitype nga po sa ating chat box. Ano yung napansin nyo? Itong una, itong pangalawa, itong pangatlo. Okay? So, kung yan yung sagot ninyo, halimbawa, sabi nyo, hospital, which is tama. Di ba? Bakit kaya yan yung napili natin na magiging background doon sa ating gagawing creatives? Sige nga, meron kayo makakasagot? Bakit kaya? Para, para ano kaya? Serious? Magastos? Ayan. May sakit? Marelate sa product? Ayan. So lahat naman yan ang sagot ninyo is tama, no? Pero ang main objective kasi natin guys, makarelate sila na hindi na nila kailangan umabot sa ganitong sitwasyon. 'Di ba? Dahil sa product natin. Kung may sakit ka, syempre, kung may sakit yung target audience ninyo, saan ba dinadala yung may mga sakit? 'Di ba, sa ospital. Okay? So yun yung pinaka parang goal po natin. But hindi po limited baka sabihin nyo, pare-pareho na tayong ospital yung gamitin na background. Hindi naman. Okay? In example ko lang ito sa inyo para alam niyo yung logic ng ginagawa natin, yung mensahe ng ating creatives. O halimbawa, kung gusto niyo naman is parang bahay lang or 'di ba? Parang gusto niyo is nasa forest or more on nature, 'di ba? Pwede naman, walang problema 'yon. Okay, pero in this example, gagamit tayo ng ganitong background. So, paano makakahanap ng ganyang background? Halimbawa, punta lang tayo dito sa ating elements sa left side. I-search lang po natin halimbawa, hospital, background. Pag-search po natin dyan, lalabas yung mga kategory natin, no? Yung all, graphics, photos, videos. So, pwede nyo po i-select yung photos. Yan, para lalabas lahat dyan ng mga picture na pwedeng magamit natin as background. Halimbawa, ang gusto ko is parang, wait lang tingnan hanap tayo dito, mas maganda-ganda. Yan, halimbawa ito, di ba? Kasi ang gusto ko, medyo dark yung color. Kasi kung masyadong light naman kasi, masyadong light, ang mangyayari, si Facebook kasi, yung newsfeed is light color na siya, parang ganito, yung nasa side, di ba? Light gray or white. So kung white din yung magiging background mo, wala na siyang appeal, wala na siyang dating, di ba? Parang hindi na makukuha yung ano niya, hindi na makukuha yung interest ng tao mga pahinto. Kasi light color lang, walang kakaiba, di ba? Walang kakaiba doon sa banner natin. So kailangan make sure na your creatives is laging may contrast or colorful at hindi siya masyadong light color kasi light na po yung background natin eh. 'Di ba? Light na yung color ng newsfeed natin. Kaya kailangan yung picture may dating. Nakaka-alarma, kumbaga. Ayan, pansinin nyo, ito na yung ating picture. Pero dahil background siya, ang gusto ko medyo blurred. 'Di ba? Parang ganyan. Ito yung example natin, medyo blurred. Ito, hindi pa siya blurred kasi kakakuha lang natin. Again guys elements, search mo yung keyword, photos, i-click nyo lang po yan, automatic, nandito na yan uh, sa ating workspace or canvas. Ayan, then pwede nyo na siyang i-resize, depende sa gusto ninyo. Now, dahil blurred yung kaninang example natin, paano siya magiging blurred? I-click nyo lang po yung picture, tapos edit. Edit nyo lang yan, click nyo yung edit. Hintayin na lang natin. Yan. Tapos, meron dito nakalagay sa effects na blur. Yan. Click nyo po yung blur. Tapos, whole image. Click nyo po yan. Intensity. Dagdagan nyo lang po yung intensity para maging blurred yung background niya. Yung tamang-tama lang. Para lang nakafocus lang tayo dun sa picture ng tao. Yan. 'Di ba? So, pwedeng 30, 24, o sabihin 30 na lang para sakto. Ayan, so meron na tayong background na blurred natin. Okay, using these effects. Okay, nandiyan pa ba kayo? Sige, pakitype nga po yung letter B. Kung nakakasunod ba tayo, nandiyan ba tayo? Type nga po yung letter B. Yan, di ba? As in blurred. Kasi naka-blurred na po yung ating picture, no? Yan. So ngayon, pwede nyo pong dagdagan yan yung blurred niyan. Depende po sa gusto ninyo.
Tapos, ang gagawin natin, hahanap na ngayon tayo ng, ayan, hahanap na ngayon tayo ng pwede natin gawing hook. Yan. Hook para sa ating magiging creatives. Itong hook na to, ito yung parang short, sabihin na mixing sentence kung paano mo pukaw yung interest ng tao, makarelate siya. Yun lang yung pinaka-goal natin na makarelate siya dun sa hook natin. So, halimbawa, dito nakalagay, hindi mawalang sakit, o pag meron siyang sakit na nararamdaman, makarelate siya. Ayan, wag hayaan, di ba? Sintomas, wag baliwalain. May nakakapa, sumasakit. Yan. So, yan yung mga wag hintayin lumala. Diba? So, yan yung mga pwede nating maging hook na gagamitin. So, ngayon, para mag-proceed tayo dun sa ating next step, okay lang ba na hingi tayo ng participation doon sa ating mga audience? Halimbawa, meron tayong ang goal natin is makuha yung interest ng mga pasyente may mga sakit. So, paano? Ano yung hook na nakikita mo, naiisip po ninyo na pwede nating makuha yung interest nila at makarelate sila? Sige nga, based dun sa mga example natin na ipinakita kanina. Sige nga, meron ba rito pwede mag-participate? Ayan, para at least, again guys itong ating workshop, kaya tinawag ng workshop ito kasi kayo meron mismong work na gagawin. Okay? Halimbawa, sabihin ko sa inyo, madalas bang hinihingal? Madali bang mapagod? May nakakapang bukol, 'di ba? Sumasakit ang tagiliran. Wag nating hayaan, wag pabayaan. So yun yung mga hook na kailangan po nating ibigay or gawin po example dito sa ating pinaka creatives. Okay? So nakasunod po ba? Nakasunod ba? Meron ba kayong idea? Ganyan guys pag hindi kayo sumabay sa amin, mahihirapan pag kayo na mismo yung gagawa. Okay? Kung pare-pareho naman tayo ng gagamitin ng hook, magkakatalo na lang sa budget. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, pareho tayo ng ginamit na creatives, pareho tayo ng hook, pareho tayo ng call to action, pareho tayo ng image. Ang kalaban natin na yung isang advertiser is 10,000 per day, tapos ikaw 100 pesos lang. 'Di ba? So, paano 'yun? Pareho kayo ng gata creatives tapos siya 10,000 per day, ikaw 100 pesos lang. So, ano mangyayari? Lalamunin lang, kakainin lang din yung ginawa mong ads. Pero kung original ka, 'di ba? Kung original yung ginawa mong creatives, ikaw yung nakaisip, ikaw yung nauna, ano mangyayari?